Pasyalan naman natin ngayon, mga kadayari, ang kahabaan ng Calle Hidalgo na dating Calle de San Sebastian. Mula po dito sa simbahan ng San Sebastian hanggang sa bahay Nakpil Bautista sa Calle Bautista. Ipinangalan ang kalyeng ito sa Pilipinong pintor na si Felix Resurrección Hidalgo. Dito natin makikita ang mga gusali na tinaguri ang bahay na bato o stone houses ng mga elite o mayayaman noong 19th at 20th centuries. Nakaligtas sa pagkasira o pagkasunog ang lugar na ito noong World War II, kaya halos lahat ng heritage houses dito ay buo pa kahit lumang-luma na. Subalit nanganganib dahil sa sobrang kalumaan at industrialisasyon na nagaganap dito at sa mga karatig na puok. Gawa sa nipa at kawayan ang unang gusali ng simbahang ito na itinayo noong 1621. Nasira ito dahil sa isang sunog noong 1651 matapos ang Chinese Uprising. Ang mga sumunod na gusali naman ay nasira dahil sa sunog at lindol noong 1851, 1863 at 1880. Pinasinayaan ng gusali na gawa sa bakal noong August 15, 1891. Napagpasyahan na magpagawa ng isang gusali na gawa sa bakal upang maging matibay ang simbahan laban sa sunog, lindol at anay. Ang simbahan ng San Sebastian ay kitang-kita noon mula sa Calle Hidalgo dahil sa taglay niyang taas. Ito naman ang mansyon na pag-aari ni Don Ramon Hinato na isang Spanish aristocrat at tatay ni Vicente Hinato na orihinal na nag-produce ng chorizo de Bilbao. Kilala ang mansyon sa kanyang ballroom kung saan ginaganap ang mga pagtitipon ng mga alta de sosyedad ng Maynila noong 1880s hanggang 1890s. The old MLQU site. Lumipat sa Calle Hidalgo ang Manuel L. Quezon University mula sa panulukan ng Mendiola at Ligarda Streets noong 1949 upang ma-accommodate ang lumalaking bilang ng kanilang mga mag-aaral. Dito naman sa Ocampo Santiago House nakatira ang Pilipinong kompositor ng mga kundiman at mga klasikong awiting Pilipino na si Dr. Francisco Santiago. Asawa niya si Concepcion Ocampo na anak ng dating nagmamay-ari ng bahay, si Pablo Ocampo, na isang abogado at nasyonalista. Ito rin ang unang naging campus ng UP Conservatory of Music. Ang Enriquez Mansion na tahanan ng Pilipinong pintor na si Rafael Enriquez ay dating nakatayo sa pook na ito. Ginamit din ito bilang unang campus ng University of the Philippines College of Fine Arts. Ang mansyon ay nadismantle at inilipat sa Las Casas Filipinas de Acusar sa Bagac, Bataan. Isa ng kondominium ang nakatayo sa dating site nito. Ang Zamora House ay itinayo noong huling yugto ng 1800s at ngayon ay nanganganib sa banta ng demolisyon kasama ang bahagi ng bahay ni Lucas Paterno. Dito nakatira ang chemist at pharmacist na si Manuel A. Zamora. Siya ang may likha ng tiki-tiki. Katapat naman niya ang tirahan ng statesman na si Pedro Paterno at kapatid na si Dolores Paterno. Itinayo ito noong 1870s. Si Dolores ay ang lumikha ng awiting La Flor de Manila o Sampaguita. Dito naman sa panulukan ng De Guzman Street at Calle Hidalgo makikita ang Padilla Art Gallery at ang Martelino House na mayroong bilyaran at bowling lane. Ang Bake Right Bakery naman ay itinayo noong 1946 ni Wong Chong Leong na galing sa Guangzhou, China. Mula dito sa Bake Right Bakery, makikita ang La Electricista na pinakaunang electric power plant sa Maynila na nagbukas noong 1892. At ang unang mga street lights ay binuksan sa buong lungsod ng Maynila noong 1895. Ang site ay nabili ng isang developer at ngayon ay tinatayuan na ng 30-story condominium. Isa pang bahay na bato ay itong Casa Boix na tinatawag ding Teotico Crespo House dito sa Calle Bautista. Ipinatayo ito ni na Marciano Teotico at Juan Hervas
sa Neo-Renaissance na disenyo. Na-acquire ito ng pamilya ng mga Crespo and in turn ay nabili naman ng Boix Terradillas family. Naging dormitory ito at isa sa mga tumira dito ay ang dating Pangulong Manuel L. Quezon habang nag-aaral siya ng abogasya sa UST mula 1896 hanggang 1900. Ang bahay Nakpil Bautista, tahanan ng mga Katipunero. Naging tahanan ito ng ating mga bayani na kasapi ng Katipunan, si Gregoria de Jesus at ng kanyang asawang si Julio Nakpil, na itinalaga ni Andres Bonifacio bilang pangalawang Pangulo ng Katipunan. Si Andres Bonifacio ang Pangulo o Supremo ng Katipunan na siya namang unang asawa ni Uriang o Gregoria de Jesus. Dito din nanirahan si Francisco Nakpil na kasapi ng La Liga Filipina ni Rizal at si Dr. Ariston Bautista na kasapi naman ng propaganda movement. Si Ariston Bautista din ang nagpatayo ng bahay noong 1914. Isa na itong museo na nagpapakita ng disenyo ng bahay at mga alaala ng ating kasaysayan. Makikita dito ang isang coffee grinder dahil mahilig sa kape si Uriang. Sa kalye, malapit sa Boix at bahay Nakpil Bautista, ay may masarap na pagkain mula sa Muslim community, ang pastel. Ito ay shredded chicken o beef na nakatapping sa kanin. Maraming salamat mga ka-diary. Please like and share our videos at pakisubscribe na rin po dito sa aking channel. I-press nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na akin pong i-upload.